Maging tayo din naman po mga kanyang mga nilalang. Maaaring meron pong kampal na magkakamukha, magkatulad sa mukha, pero meron pa rin pong pagkakaiba. Meron pa rin pong kaibahan. Okay? Sapagkat talagang dakila po ang Diyos na mga tao, sa dinami-dami po ng tao sa buong mundo, hindi pa rin po yan magkakatulad. Ang pinagkaiba po ng mga tao sa buong mundo, yan, sa fingerprints. Kayo lang po ang mayroong fingerprints na ganyan. Wala po yung katulad. Kaya, so, tayo po ay tumayo. Kanina ay salamat, mayroon pong natirang kalahati ngayong hapon. Yung kung nandito ngayong hapon yan ay kalahati po na kaninang umaga. Okay? Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Ephesians chapter 5 at basahin po natin muli ang verses 1 to 21. Ephesians chapter 5. Nakita na po ba isang malakas at masayahin na? Amen. Verse 1. Be therefore followers of God as dear children to kayo po. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for his smelling savour. But fornications and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becoming saints. Verse 4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor justity, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Verse 8. For we were sometimes darkness, but now we are light in the Lord. Walk as children of God. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 10. Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12. For it is shame even to speak those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that made manifest is light. Verse 14. Wherefore it saith, awake those witnesses, and arise from the dead, and Christ shall give thee the light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Verse 18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20. Giving thanks always for all things unto God, and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21, altogether ready with. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kahit po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyari sa lahat. Kami po ay nagpupuri at magpapasalamat sa inyong pong dakilang pag-ibig. Salamat, ikaw po ay nananatiling tapat sa akin, na hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at bukas. Ikaw ang aming Diyos na tapat at mapagmahal. Dalangin ko po sa hapong ito muli ang iyong pong pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po aming Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko rin po na ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo po ang pangangaral, ito po yung aking samot dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Verse 16, redeeming the time. Na ang nais po ng Diyos sa atin, talagang samantalahin na po natin ang araw. Sapagkat sinasabi po ng mga talata, because the days are evil.
So mga kapatid, mga minamahal, samantalahin po natin ang oras, huwag po nating sayangin na ang ating panahon ngayon ay mapanganib na at talagang wala pong katiyakan ang araw po ng bukas na hindi natin alam ang mga mangyayari sa araw po ng bukas. Redeeming the time, ito po ang nais ng Diyos sa atin na talagang huwag nating sayangin ang bawat oras, bawat araw na lumilipas. Kaya nga po meron tayong quotation, meron tayong kasabihan, time is gold. Na mahalaga po ang bawat oras. Lalo pa sa ating panahon ngayon na nakikita natin malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, huwag na natin sayangin pa ang ating pong buhay sa mundong ito na talagang ang buhay natin maiksi lamang. Yan po ang katotohanan. Maiksi lamang ang ating buhay at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Redeeming the time, paano ba natin mapapahalagahan ang bawat oras, bawat araw na dadaan sa ating pong buhay? So una mga kapatid, sabi po dito sa verse 2, walk in love. So tayo po ay dapat lumalakad sa pag-ibig o nabubuhay sa pag-ibig. Hindi po sa galit, mga kapatid, mga minamahal, na dapat talagang habang nandito tayo sa mundong ito, ay ipamalas natin at tayo po ay nabubuhay sa pag-ibig, hindi po sa galit, hindi po sa inggit. Kaya nga po kung titignan po natin ang chapter 4 ng Ephesians, chapter 4 verse 25, ganito po ang pamumuhay ng nasa pag-ibig. So verse 25, wherefore putting away lying. Hindi natin masasabi na ang isang tao ay nagmamahal o siya po ay nagsisinungaling. So ang isang tao nagsisinungaling, hindi po yan nagmamahal o hindi yan umiibig. Speak every man truth. So ang taong nagmamahal, mga kapatid, mga minamahal, mga kapatid, ay ang taong nagmamahal yung po laging nagsasabi ng katotohanan. Yung po yun. Speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. So hindi masasabing nagmamahal ang isang tao kung ito ay nagsisinungaling. Parang sa mag-asawa, sa inyong dalawa, diba? Sa John Mark and then Jonah, tama? Na dapat lagi na magsasabi ng totoo. Yun, upang manatili ang magandang relasyon ninyo. Mahirap naman na magkasama kayo sa isang bahay, tapos meron kayong tinatagong sekreto. So, wala pala dito si Juan, kasi meron akong kakilala, may piledo'y sekreto. Okay? Nandito kasi seryoso eh. Okay. Nandito seryoso. Pero dati, nakakatid po yung ating, meron tayong regular attender na ipilido po ay sekreto. So, mahirap po kung tayo po ay maraming secret, di ba? Kung marami tayong lihim. So, dapat na tayo sa ating buhay ay nandoon na lagi tayong nagsasabi ng katotohanan. Yun po ang tao na talaga nabubuhay sa pag-ibig. Verse 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So, ang taong nabubuhay sa pag-ibig ay talagang hindi po yan nagtatanim ng galit. Ang taong nabubuhay sa pag-ibig ay nagpapatawad. Ang taong nabubuhay sa pag-ibig, galit ngayon, pero pamaya, bago lumubog ang araw, ay hindi na siya galit. Yun po ang taong nabubuhay sa pag-ibig. Kapatid, mga minamahal, redeeming the time. May silang ang buhay natin sa mundong ito. Pasama na ng pasama ang mundo, ang panahon. Kaya sana, mga kapatid, na itong mga talatang ito ay ating pong i-apply sa ating pong buhay. So, mayroong mga tao nagagalit di ba? So sana, sabi ko nga kaninang umaga, kung nagagalit ang isang tao, maging bukas sa pakikipag-usap, maging bukas sa pakikipagkasundo. So kung ano ang problema, dapat pinag-uusapan. Hindi yung talagang hindi na natin kakausapin yung isang tao, hindi ganon. So, meron tao na nagalit nga po sa akin, pero yun nga po ang problema, hindi naging bukas sa pakikipagkasundo. So, dapat bilang mga Kristyano, ano man ang pagkukulang o pagkakamali, kung ako may pagkakamali,
So sana ay maging open sa pakikipag-usap. Diba? Maging open sa pakikipagkasundo. Para pag ang lumalabas ngayon, na ang talatang ito ay hindi na i-apply sa kanyang buhay. Ang sabi po dito, be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. So dapat yung talagang tunay kang Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagtatanim ng galit at nagpapatawad. Yun po mga kapatid, mga minamahal. Then 27-28, at tunay na nabubuhay sa pag-ibig, sabi po dito, neither give place to the devil. Huwag po nating bigyan ng puwang ang diablo sa buhay natin. And then sabi ng 28, let him that stole steal no more. Yung mga magnanakaw, talagang hindi yan nagmamahal. Pero kung ang taong ito ay talaga nagmamahal, umiibig, nabubuhay sa pag-ibig, hindi na siya magnanakaw. Amen po ba? So maganda ba ang nagnanakaw? So kung tayo ay magnanakaw, di ba ayaw din naman natin na tayo ay nanakawan. Kaya ang magandang prinsipyo, yung ayaw mong gawin sa iyo, ay huwag mo rin gagawin sa iba. So yung mga bagay na masama na ayaw mong gawin sa iyo, ay huwag mong gawin sa iba. So mga kapatid, let him that stole, yung mga nagnanakaw, steal no more, ay huwag nang magnakaw pang muli. But rather, let him labor. So dapat, talaga, ang isang tao, isang Kristiyano ay nagpapagal, nagtatrabaho. Kung gusto niya kumita, kung gusto niya magkaroon ng isang bagay, ay dapat pinaghihirapan. Diba? Hindi natin kukunin ang isang bagay sa masama, na kukunin natin ang isang bagay na kaya tayo magkakaroon ng ganito, ay nanakawin natin. That's wrong. Diba? Kaya sabi po dito, but rather, let him labor. So kung gusto mo magkaroon ng bagong sapatos, or magandang relo, or magandang cellphone, branded na cellphone, paghirapan mo. Huwag yung magnanakaw. So let him labor, working with his hands, paghirapan, pagtrabahuhan ng iyong kamay, that thing which is good, that he may have to give to him that needed. So yun po ang tao na nabubuhay sa pag-ibig, lumalakad sa pag-ibig, na hindi nagnanakaw sa kapwa. Let not corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So dapat sa ating pong bibig, mga kapatid, kung tayo ay nabubuhay sa pag-ibig, kung tayo po ay nabubuhay sa pag-ibig, dapat bantayan natin ang ating pananalita. Dapat sa ating pagsasalita ay kailangan na hindi tayo makakasira ng buhay ng may buhay. Na ang ating bibig, sabi nga po dito, use of edifying. Gamitin natin ang ating bibig na tayo ay magsalita para sa katitibay ng mga kapatiran. So mga kapatid, kaya nga minsan, sinasabi ko na lang sa ibang Kristiyano, yaan na lang po sila, ayaw ko nang pag-usapan yan. Kung ganun sila, okay lang, walang problema. So ayaw ko nang pag-usapan. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na kung meron man tayong alam na ikasisira ng isang tao, itigong na lang natin ang ating bibig, huwag na natin kwento pa. So, kung meron tayong alam na ikasisira ng tao, siguro mas maganda, kausapin natin yung taong yun. Hindi yung ikukwento natin sa iba. Okay? So, yun po ang nabubuhay sa pag-ibig. And then verse 30, ang sabi po dito, and grieve not the Holy Spirit. Na kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, nagnanakaw tayo, lagi tayong galit, mga kapatid, na tayo lagi nagsisinungaling, at tayo po ay nagsasalita ng mga masasamang salita, ang Holy Spirit napipighati, nalulungkot. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Mga kapatid, mga minamahal, every time na tayo po'y gumagawa ng kasalanan, alam naman po natin, tayo po'y tinatakan na ng Holy Spirit. Amen. Ang banal na Espiritu ay nasa sa ating puso. Kaya wala po tayo may tatago sa Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Kaya kung tayo ay halimbawa, nagnakaw tayo, sasabihin natin, ay walang makakakita. Kukunin ko na to. Pero tandaan natin, nakatingin ang Diyos. Kaya nga nung ako'y niyayakap ng aking tropa,
Pre, inom tayo, labas tayo, warehouse tayo. Gabi yun eh. So hindi naman malalaman ng pastor mo. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko, hindi nga malalaman ni pastor, pero ang Diyos ay nakatingin sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, every time na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, napipighati, nalulungkot ang banal na Espiritu. Then verse 31. Ang sabi po ng verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano na nabubuhay sa pag-ibig, walang bitterness yan. Ang bitter naman, parang ang palaya. Di ba? So dapat mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo bitter. Okay? So, mabuhay tayo sa pag-ibig, lumakad tayo sa pag-ibig, redeeming the time. Maiksi lamang ang ating ilalagi sa mundong ito, maiksi lang. Maiksi lang ang buhay natin. Kaya dapat mga kapatid, mga minamahal, na tayo po bilang mga anak ng Diyos, na kung paano, sabi nga po dito sa verse 2 ng Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us. Na tayo kung paano inibig tayo ni Kristo ay ganun din tayo dapat mabuhay, magmahal, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Mga kapatid, redeeming the time. Walk in love. Maiksi ang buhay. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa araw ng bukas. So, sabi pa ng verse 1, be therefore followers of God as dear children. So, ang tunay na Kristiyano na bubuhay sa pag-ibig, lumalakad sa pag-ibig, ay mga tagasunod ng Diyos. Tagasunod ni Kristo. Sumusunod sa kalooban ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. As dear children. Kaya talagang mahirap sabihin, mahal ng tao ang Diyos, pero wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Pero hindi nagbabasa ng Bible araw at gabi. Di ba? Hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sumusunod sa magulang. Kaya mahirap sabihin, mahal ang Diyos na hindi naman sumusunod sa mga utos o kalooban ni Kristo. Ganun po ba? So yun po yung una kung paano natin mapapahalagahan ang bawat oras na dumadaan sa atin. Walk in love. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa verse 8, tingnan po natin ang Ephesians chapter 5 verse 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light. So pangalawa po mga kapatid, redeeming the time by walking as children of light. Walk as children of light. Na tayo po ay mabuhay na nasa liwanag. Alam niyo po, ang ibig sabihin po nito, na tayo dapat ay talagang nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Na tayo ay walang ginagawang kasalanan. Kasi ang pamumuhay sa liwanag ay talaga namumuhay ka sa katotohanan. Na hindi ka gumagawa ng mga pailalim. Diba? Yung tinan niyo po, kailan ba nagnanakaw? Sa gabi. Kailan ba nag-beaver house? Sa gabi. Diba? Kailan nagbebentahan ng droga? Sa gabi. So lahat ng kasalanan ay ginagawa sa gabi kasi madilim. Yun, itinatago. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, walk as children of light. Huwag nating tularan ng ibang tao. Na dapat tayo po ay talaga nabubuhay sa liwanag, sa katotohanan, na talagang ipinapakita natin ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 16. Tingnan niyo po Bible sa Matthew chapter 5 verse 16. So nandiyan na ba kayo sa Matthew chapter 5? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang pamumuhay po sa liwanag ay talagang mabubuting bagay ang ginagawa natin sa ating buhay. Mabuting bagay.
upang si Kristo ay malaman ng mga tao na si Kristo ay nasa sa atin. Diba? So yung mga taong gumagawa ng masama, ng kasalanan, ng pagsusugal, pagbibisyo, ng mga pakikiapit, fornication, binanggit po yan dito sa verse 3, Ephesians chapter 5 verse 3. But fornications and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becoming saints, neither filthiness nor foolish talking. Tayo bilang mga Kristiyano, iwasan natin ang mga kamangmangang pag-uusap, yung mga masasamang salita, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Mga kapatid, mga minamahal, walk as children of light. Mabuhay tayo na gaya ng mga anak ng liwanag. So tayo po ay mga anak ng Diyos. Dapat makita sa atin like Father, like Son. Ang ating Diyos ay hindi po siya Diyos na magnanakaw. Ang ating Diyos ay hindi po siya Diyos na maramot. Ang ating Diyos ay Diyos na mapagbigay, mapagmahal. At ang ating po Diyos, siya po ay talagang Diyos na matuwid. At tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 1, verse 8 and 9. Tingnan po natin, Hebrews chapter 1, verse 8 and 9. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Verse 9. Thou hast loved righteousness, mahal ng Diyos yung matuwid, yung mga gumagawa ng mabuti. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Ang Diyos po ay galit sa kasamaan, sa kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, iwasan natin ang paggawa ng anumang uri ng kasalanan. God hated iniquity. Galit ang Diyos sa kasamaan, sa kasalanan. So walk as children of light. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So mga kapatid, mga minamahal, binanggit ng Bible ang kasalanan. Ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan? Whosoever committed sin transgresseth the law, for sin is the transgressors of the law. 1 John chapter 3 verse 4. Ang kasalanan ay pagsalangsang, hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yun po ang kasalanan. Kaya nga po, every time na hindi ako nakakapagbasa ng Bible at dati na hindi ako nakakapanambahan, ako ay humihingi ng tawad sa Diyos. Every time na hindi ako nakakapag-pray, ako ay humihingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat yun po ay kasalanan. Malinaw po, whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgressors of the law. Kapag ako ay hindi nakakapagbigay ng aking tithes and offering, humihingi ako ng tawad sa Diyos. Sapagkat iyon po ay kasalanan. Ang hindi magbigay, ang hindi sumamba, ang hindi pagsamba, hindi pag-aaral ng salita ng Diyos, ang hindi pag-pray, ito po ay kasalanan sa Diyos. Sapagkat utos ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba. Utos ng Diyos na tayo, that men ought always to pray and not to faint. Ano po ba? Pray without ceasing. Utos ng Diyos na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So kung naiintindihan po yan ng mga Kristiyano, I believe na talagang sila po ay hindi nila pababayaan ang mga utos na ito. I believe na kung naiintindihan nila na talagang kasalanan ang hindi pagsamba, I believe na talagang ang ibang Kristiyano, sisipagan nila at pipilitin nila, sisikapin nila na hindi makapag-absent sa pagsamba. Sa trabaho nga, hindi makapag-absent. Sa school nga, ayaw mag-absent. Gusto perfect attendance. Tama ba? O bakit sa pagsamba, pinababayaan natin?
So mga kapatid, mga minamahal, I believe kung yan ay naunawaan ng maraming Kristiyano, hindi nila pababayaan ang pagsamba. So mga kapatid, mga minamahal, redeeming that time because the days are evil. So walk as children of light. Lumakad tayo, mabuhay tayo na gaya ng mga anak ng liwanag. Tayo po ay mga anak na ng Diyos ngayon. So sabi pa po dito sa verse 8 to 14, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, na dapat tayo bilang mga anak ng liwanag, anak tayo ng Diyos, ay lagi makita sa atin ang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Amen? Verse 9, proving what is acceptable unto the Lord, na dapat ay lagi natin ipinapabuhay kung ano ang katanggap-tanggap para sa Panginoon. Katanggap-tanggap ba sa Diyos kung pababayaan ng pagsamba? Katanggap-tanggap ba sa Diyos kung tayo'y makikiayon sa takbo ng sanglibutan ito? Ang takbo ng sanglibutan ito, mga kapatid, mga minamahal, pinapabayaan ng pagsamba. Yan ang sanglibutan. Diba? Wala na silang pagpapahalaga sa pagsamba, wala silang pagpapahalaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang mundo. So hindi po yung katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung pababayaan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Verse 11. Ano sabi dito? Sa verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Sawayin po natin ang gumagawa ng masama. Sawayin natin, reprove them. Huwag tayong makibahagi sa kanila, huwag tayong makisama sa kanila, huwag tayong makigaya sa kanila. Kung sila'y nagnanakaw, sawayin mo. Huwag kang makisama sa pagnanakaw. Kung sila ay nagbibisyo, sawayin mo. Huwag kang makipagbisyo. Diba? Nagbe-vape sila. Ikaw, Kristiyano ka, magbe-vape ka rin ba? So, huwag tayong makiayon sa takbo. Reprove them. Sawayin. Diba? Kaya sabi dito, have no fellowship. Huwag kang makisama sa kanila with the unfruitful works of darkness. Yan po ay sa diablo. Yan mga bisyo, sugal na yan. Verse 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Verse 13. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that made manifest is light. 14. Wherefore he saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Mga kapatid, mga minamahal, gumising na tayo. Huwag natin pabayaan ang ating pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. So yun po mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time, walk in love, walk as children of light. And then verse 15, last mga kapatid, verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Walk not as lowly. Walk not as lowly. Huwag tayong lumakad, huwag tayong mabuhay na parang mga mangmang. Foolish, lowly. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos, mabuhay tayo ng matalino. At sino ba ang matalino sa harapan ng Diyos? Sila ba ng mga engineer? Yung ba ang matalino sa harapan ng Diyos? Yung ba ang mga doktor ba ang matalino sa harapan ng Diyos? Yung ba ang presidente ang matalino sa harapan ng Diyos? Yung ba ang mga summa cum laude ang matalino sa harapan ng Diyos? Sino ang matalino sa harapan ng Diyos? So kung titingnan po natin at babasahin po natin ang Bible, ang matalino po sa Diyos, hindi po yung mga summa cum laude. Hindi po itong mga doktor na ito, hindi po yung mga engineer, hindi po itong mga mayor na ito o congressman na ito. Hindi po yung mga lawmaker na yan, yung mga manggagawa ng batas. Hindi po yan. Ang matalino po sa Diyos, sabi po ng Matthew chapter 7 verse 24. Tingnan po natin, sino ang matalino sa Diyos. Hindi ko sinasabi huwag na kayo mag-aaral. Diba? Na huwag niyong pagbutihin ang inyong pag-aaral. Ang sabi po ng Matthew 7 verse 24,
Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man. So, ang matalino po sa Diyos, mga kapatid, mga minamahal, wise are those obedient. Yun po ang matalino sa Diyos, yung tumutupad, sumusunod sa mga salita ni Kristo. At malinaw po ang sinabi po ng verse 26. Tingnan po natin ang verse 26 ng Matthew 7, verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. So yung mga hindi sumusunod, hindi tumutupad sa salita ng Diyos ni Kristo, sila po yung foolish. Redeeming the time, because the days are evil. So mga kapatid, walk not as slowly. Huwag tayong mabuhay, lumakad na parang mga mangmang. Maging matalino tayo. At ang matalino nga po sa Diyos ay ang sumusunod. So kahit ikaw ay doctorate, di ba? Kahit ang grades mo sa school ay flat 1, kahit pa ay flat 1, pero kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos ni Kristo, ikaw ay may tutulad sa isang mangmang na tao. Yan po ang sinabi ni Kristo sa kanyang salita. Si Kristo po ang nagsabi na talagang ang hindi sumusunod ay mangmang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, matalino ka kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Then, tingnan po natin, James chapter 4, verse 4. Sino pa yung matalino? Wise are those opposite to this world. James chapter 4, verse 4. Matalino po ang tao na hindi nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ye, adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity? Ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay pakikipaglaban sa Diyos with God. Kaya matalino ka kung pipiliin mo maging kaibigan ng Diyos, hindi ang mundong ito. Amen? So sabi pa po doon, balik po natin, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kaya mga kapatid, piliin natin maging kaibigan ng Diyos, hindi ng mundong ito. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa mundong ito, pakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito, ito po ay pakikipag-away, pakikipaglaban sa Diyos. Enemy or enmity with God. And then, Romans chapter 8, verse 7. Tingnan po natin. Wise are those opposite to this world. Romans chapter 8, verse 7. But if this, verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. For it is not subject to the law of God. So kung tayo po mga kapatid, mga minamahal ay hindi nagpapasako sa batas ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa batas ng Diyos, sabi dito, neither indeed can be, na talagang ito po ay enmity against God, because the carnal mind is enmity, pakikipaglaban sa Diyos. Kaya mga kapatid, matalino ka kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Sapagkat ang hindi pagsunod, sabi diyan, not subject to the law of God, enmity against God. Yun po ay pakikipaglaban. Amen? Kaya ang matalino po, wise are those obedient, wise are those opposite to this world. Last mga kapatid, sino pa ang matalino? Ang sabi po ng Proverbs 11:30, ang matalino sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sabi po ng Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So, ang matalino po sa harapan ng Diyos, hindi po yung mga doktor, hindi po yung mga nag-doctorate, hindi po yung mga summa cum laude, hindi po yung mga engineer na yan, hindi po yung mga congressman, kundi ang matalino sa harapan ng Diyos ay yung po mga nag-aakay ng kaluluwa. The fruit of a righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay matalino. So yun po ang matalino sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po sabi ng Bible, redeeming the time.
because the days are evil. Mag-aakay na po tayo ng kaluluwa ngayon. Ipakilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, noong isang araw, nagkaroon ng sunog sa Bacoor, and then I think kung hindi kahapon or Friday, ay nagkaroon ng sunog sa Tondo. So, ang dami po na trahedyang nangyayari sa bawat araw. The days are evil. Pasama na po ng pasama ang panahon ng mga araw. Delikado na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time, mag-akay na po tayo ng kaluluwa. Sapagkat ang isang tao na hindi tatanggap kay Kristo, ang isang tao na hindi mananampalataya kay Kristo, ay sila ang mahahatulan doon po sa dagat-dagatang apoy. Nasabi ng Bible sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya ay hindi hinahatulan, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So ang sumasampalataya kay Kristo, tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo, wala na po tayong kahatulan sa lugar ng impyerno. Kaya mga kapatid, mga minamahal, redeeming the time because the days are evil. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, maiksi ang buhay natin sa mundong ito. At wala pong katiyakan, hindi po natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. So nais ng Diyos po sa atin ngayon, make our life full of good memories. Na sana, kung tayo man ay lilisan sa mundong ito, ang ating iniwanang alaala ay puro magaganda, mabubuting alaala. Mga kapatid, walang katiyakan ang buhay sa mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. So make our life full of good memories, godly memories. Na sana, kung lisanin man natin ang mundong ito, ang maalala ng tao sa atin yung ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Na talagang tayo ay namuhay na maka-Diyos, na ipinakita natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Make our life full of godly memories. Ito ang aking nais, na kung ako man ay mawala sa mundong ito, ang maalala ng tao sa akin na talagang ako ay namuhay ng maka-Diyos. Amen po ba? And then, last, mga kapatid, mga minamahal, make our life full of godly moments. At gawin natin ang ating pong buhay na talagang maging masaya sa bawat araw, sa bawat oras. Na talagang huwag nating sayangin ang ating buhay. Ang araw na dumadaan sa atin, yung araw na ibinibigay sa atin, na dapat sana maging masaya ang bawat sandali natin sa mundong ito. Make our life full of godly moments. Ang pagsasaya ay hindi po sa paglalasing, hindi po sa pagbibisyo. Pwede kong maging masaya kahit wala ang mga bagay na yan, kahit wala yung mga alak na yan. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, tinan nga po natin. Ephesians chapter 5 verse 18, ano sabi dito? And be not drunk with wine. Huwag magsipaglasing ng alak. Pero ang tao ngayon, para makapagsaya, hindi sila makakapagsaya kung walang alak. Pwede kong magsaya kahit walang alak. Wherein is excess, but we feel with the Spirit. Ang alak ay pinagmumula ng kaguluhan. So, masaya ka, baka pamaya-maya ay gulo na yan. Diba? Away na yan, suntukan na yan. Uuwi ng bahay, may black eye. Uuwi ng bahay, may sugat. So mga kapatid, pwede ko tayo magsaya kahit walang alak. Amen? So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang bawat sandali natin sa mundong ito, kung atin man itong lilisanin, may maalala sa atin mga good memories, godly moments or godly memories and godly moments. Tayo po ay tumulong. Tayo po nakatayo po, bumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa iyong pong banal na salita.
na nakilala. Nawa ay hindi lamang po namin ito napakinggan. Nawa ito po'y patuloy namin i-apply sa aming pong buhay. Sinabi mo po sa inyong pong banal na salita, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Nawa, tulungan mo po kami na aming pong may apply sa aming pong buhay. Na talagang alisin namin sa aming pong puso ang galit. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Maaaring may mga tao na nagtatanim ng galit. Maaaring may mga tao, Kristiyano, galit ngayon, pero hanggang bukas, galit pa rin. Lumipas na ang isang linggo, galit pa rin. Pero sana sa aming pong buhay, bilang napakinggan namin ang mga salitang ito, na talagang alisin namin ang galit sapagkat hindi po ito magbubunga na maganda. Hindi kami makakapabuhay na masaya kung ang aming pong puso ay pinaghaharian po ng galit. Hindi kami magkakaroon ng mga good moments or good memories kung talagang lagi maghahari sa aming pong puso ang galit. Nawa, tulungan mo po kami, aming Diyos, na kami talaga magpatawad sa mga tao nagkakasala at kami po ay tulungan mo po na may apply po namin ang inyong pong mga salita. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po kami na makaiwas sa lahat ng anumang uri ng kasalanan. Salamat po, aming Diyos, na ako, personally, na dati akong lasenggo, dati akong may bisyo, dati akong mapusok, dati akong nagtatanim ng galit. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako po ay inyo pong binago. Binago po ako ng inyo pong mga salita. Salamat po, Banal na Espiritu, na nandoon ang inyo pong paggabay sa akin upang maiwasan ko ang anumang uri ng kasalanan sa mundong ito. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa na nandirito ngayon ay tunay na lumakad sa pag-ibig, mabuhay sa pag-ibig, mabuhay sa liwanag, lumalakad sa liwanag, at namumuhay na hindi katulad ng samamang. Salamat po sa inyong banal na salita. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig at sa buhay ng aming Panginoon Jesus, na siya po ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang kami magkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Aking po ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.